Sabihin mo na yung tropa sa online. Nilive mo na to?
Online class, huminga pa ba kayo dyan? 30 na lang kayo dyan, ha? Humingay, ha? Move forward tayo sa part 2. Yung 45 items. Ano? Ba't di nyo sinagutan? Yung 145 nyo, ito yun. Yung 101 nyo. Ito nga. Ano, bakit? Walang yun, number lang yun. Ano, kaya pa? Dali. Ayun, nalanchat ko lang yung plot.
Pinost ko na yung ano, kung gusto yung basahin yung Maragtas Code. Inalkal ko yung history kanina eh. Ayan, yung libro ni Agoncillo tsaka ni Amelia Alonso. Maano kasi ako, may OCD ako. Pag nag-research ako, kinakalkal ko talaga. Yung first transaction talaga sa Panay Islands. Nagsisirculate kasi sa TikTok. Kawawa yung mga bata. Oh, 90% alam. Udop ka lang daw. Kawawa nga kayo. Dinipang na yan, 2005 pa. Walang code of Kalanchaw, fabrication lang yan. Ang pinost ko na, baka nagkamali kasi ako ng wordings kanina eh. Pero alam ko yung kay Gacho nga, tsaka kay Isagani Cruz. Ewan ko baka nabagit ko yata Reyes. Kasi kanina nag-1870 kasi ako doon, nandun sa libro. Kasi pinag-usapan ni Cardo. Basta inano ko naman na. Baka may slip of tatang lang ako kanina. Everyone, buhay pa ba kayo dyan, yung mga online class? Hinga-hinga kayo. Malalim tong mga susunod. We will dive to the provisions ng mga inaral natin. Hindi to normal mga tanong na to. Kita nyo naman eh. Kung ilang oras yung sinagutan yung part 2. Part 2 eh. We call it part 2 kasi. Although di in-include doon sa ano nyo. Sinagutan nyo, di ba? May typo ba doon sa numbers? Ano number? Oh, may typo daw. Garings. Note mo, may typo daw. Ano may tama natin? Baka may yung grades eh. May naka-score dito sa online class. Ang score niya 41. Out of 45 items, buta na sabi ko, halimaw na yun. In fact, this one, I made these questions na lang. Hindi na to board questions. This is a bar question. Ang lawyer na. Kaya mabigat. Eh, pag pinractice nyo, mas mahirap. Pagdating sa board exam nyo, utangin na para ka nagpo-quiz na lang yan. Yan yung ideology. Kaya yung mga ganito pagkano, binabato ko, para talagang bata alam na alam yung application. Kasi may din ako magkalkal ng bar exam eh, kasi ayun yung piniprepare din eh. Kung matapos ko yung law school eh, diretso na bar exam. Tinitingnan ko rin yung bar exam sa amin. Anyways, these type of questions are purely situational. Meron ganito sa board exam nyo, pero mas mahirap lang talaga to. May situational kayo makita sa board exam, pero hindi ganito kahaba. Meron yan, alam naman nila eh. Ano lang ba, parallel, pero mas ano lang to. Galing sa universe ng iba. Okay lang yan, pa rin from Article 1 to 2, and possibly the application is only Article 2. Kasi yun yung may hirap yung extraterritorial application. Sa board exam nyo, ang nakita ko na senaryo, yung principle ng generality, territoriality, at prospectivity nyo. Nakasenaryo kay chairperson nyo yan, si ano yun eh, si Pinuno is an ambassador. Tapos ganyan, tapos manganak ng 5 tanong. Makinig kayo muna maigi. Last time, way back 2015 board exam, nung na-appoint sila Attorney Ramil Gabaunyo together with the other examiner, yung mga pinagkwentuhan nating namatay na, sila Sir Fernandez nyo, tsaka si Santa Teresa nyo, ano yan eh, baptism of fire tawag namin. Ang nag-take niya na, kilala nyo, mga batch 2015 eh, I call them Team Alpha eh. Grabe yung scenario nun. From number 41 hanggang 100, situational. Buti na lang, nasanay kaming ganito yung mga sinasagutan namin nun. 41 to 100, 60 points. Situational. Noong mga previous board exam, inuntian na, ang nakita namin scenario na is from number 70 na lang to 100. Like noong 2017 board exam, nakita namin 30 points, scenarios. 2018 board exam, 25 points yun, nakita namin. 2019, parang 20 na lang. Kasi itong mga previous year, umuunti na lang. Ito na to, kung ilan na lang sa inyo eh. 10? Magay na lang. Umunti na lang, 10 to 15 maybe. Bumabait na eh. Siguro pa-retired na. Do not know. Ay, malay nyo, mag-appoint na bago examiner ulit. Padalagin nyo para di mangyari. Kasi pag pinagdadasal nyo, hindi nagyayari yan eh. Yeah, para maganda yung laban. Let's start, take a look. Now, tuturuan ko kayo kung paano rin mag-extract ng sagot pagka ganito yung board exam nyo. Kasi possibility niyan, kung tatansyahin natin, let us expect the worst. Katulad ng 2015, 60 points yung scenario. So maganda nga yung ganun kasi magkakasubukan eh.
Yung magagaling ba, yung masasala talaga. Mas better yan kung ako, dapat iangat nga yung antas ng cream eh. Bakit nga pumapasa 10% lang eh. Para talaga mag-aral. Kasi kung di ka mag-aral, buta papasa eh. Di ba magsaserve kayo sa tao, sinabi naman sa inyo, pag bobo ka, dapat ikaw yung pagsilbihan. Totoo naman eh, magsaserve kayo, dapat matalino kayo. Pag bubok ka, puta, ikaw dapat paglingkuran. I-change yung mindset nyo. Dapat pag ano kayo magsaserve eh. Okay, iangat natin. Now, ganito ang diskarte pag situational. During your board exam, huwag nyo muna sagutan pag situational. Sagutan nyo muna yung katulad ng mga kanina, yung from easy to medium type ng tanungan. Yung mga direct questions, fill in the blanks. Pag nakita nyo mahaba yung tanong, refuse nyo muna. Kumbaga bilugan nyo muna doon sa questionnaire nyo. Mamaya to, sabihin mo, bibirain ko to mamaya na. Ibigay nyo muna yung best nyo doon sa... Wala yung Bluetooth. Sorry. Bigyan nyo muna yung time nyo kasi you have a limit of... Diba kinumpute ko na sa inyo, labas mo na yung calculator nyo. I'll give you always the tip. Madaling mag-aral, it is normal duty nyo magbasa kayo na magbasa. But yung diskarte, hindi nyo makikita sa mga libro. Wala namang magsasabi sa inyo, hanapin nyo yung mga STEM options eh. Wala kayong mababasa kahit ano sabihin nyo. Diskarte yung ginagawa natin. Tapos kayong calcule nyo, tatansyahin natin si LJ. Accordingly, yung mga veterans, ay Kenneth, anong oras nag-i-start yung exam nyo? Pero, mag-fill up pa yung mga yan ng papel nila. Uulitin nyo yung gagawin nyo, application nyo sa PRC. Kakain nyo ng mga 30 minutes. Possibility mag-start kayo ng alas 9. Right? Oo, mga 8:45 to 9 na yung mga yan. Alam nila yan. Minsan nga, late pa yung PRC questionnaire eh. Anong oras dumating sa inyo yung mga sasakyan? Ng mga papel? Alas 8. Late na yan, tapos di-distribute pa. So check pa ng attendance. Sa inyo maaga. Let us expect the worst. Sabihin natin, alas 9 magsisimula yung board exam. Hanggang anong mag-end? 11:30. 11 lang. O ilang oras lang. Mahirap yung first day nyo kasi rattle yan. Lahat nag-aayos pa pag CLJ nyo. We will compute the possibility na 2 hours lang talaga yung board exam nyo sa CLJ. Kasi yung susunod na araw, yung second day na morning, okay na yung mga yun. Talagang makumpleto yung 3 hours and a half dun. Second day, okay na yan. Third day. Pero yung CLJ nyo, ito yung possibility. Pakita ko sa inyo yung mangyayari sa inyo. Let us put ito calculator. Parang itindihan nyo. Yung 2 hours is 120 minutes. $120 minutes. Ganito yan, para ma-compute nyo, i-multiply nyo ulit yung 120 minutes because we have 60 seconds per minute. Multiply nyo ulit by 60. Ilan? 7,200. Yan, you may now divide it to 100 items. So possibly you have only 72 seconds to answer each questions. And that is roughly 1 minute and 12 seconds. Paano kung ganito yung mga tanong? You tell me now. Bakit kaya nyo ba sagutan ng 1 minute and 12 seconds yan? Hindi kaya, puta, it's either, sabi ko nga ang bata, pag sa board exam, dalawa lang yan eh. Pag mabilis magsagot, yung mabilis lumabas ng room, it's either genius yun or stupid. Pero imposible sa karin magkaroon ng genius. Bakit? Totoo naman Kaya kakain nag-cream eh. Bihira maligaw yung mga genius dito. Siyempre, pag genius ka, magpipili ka ng magandang kurso. Ayan, medicine, accountancy, engineering. Kung maayos ka mag-isip, doon ka talaga pupunta. Pero pag tarantado ka, dito ka pupunta eh. Isko naman, parang hindi nyo naman alam. Tarantado rin kayo, pupunta kayo rito eh. Pero gusto ko pakita sa reality. Ayoko kasi yung masyadong optimist eh. Wala naman, hindi pwede. Meron, yung kakilala ko, si Atty. Ortega. Ayun. Kasi top 1 ng CRIM, top 3 sa bar exam eh. Yung may naligaw na genius sa atin.
The rest, hindi naman. Mahirap. Anyways, let us learn from the time na hindi nyo talaga kaibigan yung oras. O kahit magbato nga lang na 10 tanong eh. Yung possibility masagot nyo yung ganito na matagal. Mga 10 minutes. Kung 10 yung tanong, edi yung 1 oras nyo doon lang sa situational. Kaya nga sabi sa inyo, i-leave nyo behind nyo muna to. Kasi pare-pares na naman ang puntos yan. Taga-ano lang naman yan eh. Yung kung sa 20% nyo, divide by taga-ano lang yan, 0.5%? 0.4. Ang ganun lang. Pag ginumpit. Tama ba? Tama. 5. 5 nga lang. Every 5 points, equivalent to 1%. Ay, ganun lang eh. Ngayon, ang problema, syempre, kung gusto nyo mataas yung score nyo, hindi nyo naman pwede pakawalan to. Ngayon, tuturo ko yung diskarte ko, paano nyo sasagutan? Hanapin nyo ulit muna yung STEM. At yung STEM, hindi nyo makukuha muna doon sa situation. Nakuha nyo muna. Deductive process ang best way para sagutan ng situational. Yung deductive process, punta agad kayo sa tanong. Tingnan nyo. Tinatanong tayo kung yung bigamy magpo-prosper. Kaka-idea na kayo. Tingnan nyo yung number 2 ulit. Nagbigay daw ng consent sa second marriage. Parang bigamy pa rin yung tinatanong. Punta kayo number 3. Tinatanong tayo rito, will the case of bigamy filed by the husband prosper? Magtutuloy ba daw? Tanungin tayo rito, ayan, adultery naman, mag-prosper din ba? Ito pa, bigamy filed, magpo-prosper din ba daw? Magkakaroon na kayo ng idea. Deductive process yung tawag dito. O tingnan nyo, nakatibid ka, okay na. So ngayon, nagagawin mo after that one, kasi ang daming chika niyan eh. Alam mo ng bigamy pag-usapan, adultery, i-come up mo na sa mind mo na, ay, eto na. Titingnan ko kung ano yung bigamy rito, ano yung adultery. Kaya magkakaroon ka na ng idea, deductive tawag dito. Ngayon, pwede mong balikan ng situation ngayon. Okay, so let us now read the situation first. Si Mauricio Tampoya, married dito sa Pilipinas, husband and wife. However, the wife, si Tampoya, pumunta ng abroad, nag-aral doon ng masteral daw, at na-meet niya yung kanyang boyfriend sa Harvard. Nag-aaral din doon. Ano nangyari ngayon? They renew their friendship. And of course, ay nagkainlaban ulit. Yung babae, nagpakasal ulit. That was clearly a crime of bigamy. Entering or contracting another subsequent marriage before the first marriage be declared null and void. Or meaning to say, if the first marriage is still valid, then you subsequently contracted another marriage, that is bigamy. Tulad naman nagkakaroon ng bigamy pag merong first valid marriage. Ano pang ginawa nila? Ngayon, nalaman nung asawa, nung husband. Ngayon, nag-file ng bigamy against Tampoya. Kaya na may bigamy, magpa-file ng kaso ng bigamy. Ang problema rito, kung apply nyo yung Article 2, kung malikot-likot na yung utak nyo, we all know that Again, we all know that crimes committed only within the Philippines will be subjected to our penal law. Yung mga crimes na nakukumit lang dito, yung pwede nyong kunin. Of course, exception to the rule, extraterritorial. If the crime was committed on the Philippine ship or airship, or there is a forging, counterfeiting of any coin or currency of the Philippines or the obligation securities. Third, if there will be an introduction ng mga coins or currency or obligation and securities, the same na mention do sa paragraph 2, or pag public officer ka, nag-commit ka ng crime in relation to your function, or di kaya national security crime, or di kaya terrorism yun. And tatanungin kayo kung magpo-prosper ba yung kaso. Yes or no? Parang may anghel Tawa-tawa siya react doon. Utang, inagtanong mo naman yan, sir. Parang gusto mo naman kami patayin. Alam nyo,
hindi magpo-prosper to. O, bigyan ko kayong tip pantarantado. Sino kasal na rito? Meron na ba? O, kunwari na lang, titipan ko si Cardona, ano ha? Morris, baka magalit ka. Para mag-away naman kayo. Para magiging intense naman yung kampo. Kunwari pinag-away pa kayo ng jowa. Kunwari Cardona, ganito. Kasal ka na kay Morris Herring sa Pilipinas. Kung meron kang babae, doon ka ulit magpakasal sa ibang bansa. Walang jurisdiction yung Pilipinas. The crime was committed outside the Philippines. Hindi pwede. Ano lang sinabi? Mag-reference sa everyone. Article 2. Yung marriage ba nangyari ba sa Philippine ship or airship? O hindi naman. Hindi natin pwedeng kunin. Extraterritorial. Outside na yun eh. General rule, within lang tayo. Unless the marriage was solemnized in a Philippine ship or airship. May mga ganyan, nagpapakasal sa mga barko eh. Tulad nung ex ko, nalala ko tuloy. Oo. Balik tayo. Ano lang yan? Char lang yan. Second, is that a crimes against public interest or national interest? Pera ba yun? Yaman ba yung kasal? O yung third, foreign na yaman ba yun? Hindi rin naman eh. Fourth, crimes ba yun na pang-public officer? May position performance ba doon? Meron position performance pero hindi public officer. Di ba tayo ba? 5, war crimes ba yun? National security. O terrorism ba? Nagkikreate ba ng fear and panic pag kinasal? Walang application. Ergo, a crime of bigamy happen outside the Philippines. The Philippines has no jurisdiction. O ayan, panantadong payo. Pagkasal na kayo, gusto mo ulit magpakasal, doon ka sa ibang bansa. O joke yun ha, huwag niyong kunin yun seriously. The crime was committed outside the Philippines. Okay na? Ha? Ano? Pag Australia, huwag niyong pakilamanan yung ibang bansa. I already told you that one, neurotic na kayo. Kinasal sa iba ba sa anong gagawin natin? Hindi ka naman ano yan. You cannot take a judicial notice muna ng ano. Sandali lang, relax lang. Wala pa dun. Hindi pa umuwi, nasa labas niya. Ayan na naman kayo. Labas na mo. Okay naman ha. Ayun mo na, basta nasa labas, wala. Bigyan ko example para maintindihan niyo ako. Yung kilala dati na, ay pinapalit ko dati sa yung programa niya dating daan. Si Brother Eli Soriano. Yung mahilig manira ng ibang religion, pero prangka eh. Sakang ka talaga eh. Katulad yan, tinitira yung mga born again. Sabi doon yung pangalan na born again, redundant eh. Parang malamig daw na ice cream. Ayaw ko na-gets mo. Born na again pa eh. Ay, huwag ka masaktan, di ako nagsabi nun ha. Si Bro Eli Soriano yun. Alam niyo kung bakit? Pag nag-preach siya, nandun sa Australia, or di kaya nasa Dubai, yung programa niya, makita niyo yung background niya, nasa labas siya ng bansa. Ano yung kinukomit niyang crime? That is offending the religious feelings. I think that is Article 133. Tingnan yung 133 niyo. Kasi pag nasa religious worship ka, nag-worship siya, tapos tinitira mo yung ibang hindi pwede yan. Ayan, element yan, kailangan may worshiping. Tingnan nyo, nasan crime yan? Ano yan eh, Title 2 yan eh. Crimes against the fundamental law of the state yan eh. Hindi naman yan war crime na paragraph 5 ng Article 2. Hindi rin yan crimes committed by public officer in relation to their function. Hindi rin yan national interest sa paragraph 3 and 2. At hindi rin yan crimes committed on the Philippine ship or airship. Hindi rin yan terrorism. O ang utak. Kaya hindi nakakasuhan. See? Relax lang. At least natin niya, ganun pala yun. May limit. Yung 5 paragraph lang plus terrorism. Other than the crimes, hindi na pwede. Nakuha? Example natin ulit. Sige, palalain ko. Si Ramos kasi nagiging neurotic. Kasi, apelido mo, brother? Kaya pala, Mabuhay. Example, Ramos and Mabuhay. Mabuhay ba? Buhay lang. Ramos and Buhay.
Nagpunta sila ng, let us say, Hong Kong. Sumama sila kay Digong noong nakaraan. Eto, while on flight, si Ramos dinukutan si Buhay ng 50K dun sa bag niya sa airplane. May jurisdiction ba tayo? Yes. Kasi the crime was committed on the Philippine ship or a ship on board. Lumilipad, nag-depart na. What if now the Philippine Airlines landed in Hong Kong now? Nag-arrive na. Sa kanya dinukutan doon si Buhay. Ni Ramos, dinukutan niya ng 50K, arrive na yung airplane doon sa Hong Kong. May jurisdiction pa ba yung Pilipinas? Wala na, hindi naman na lumilipad eh. The crime was committed in Hong Kong. Do not state that the Hong Kong has jurisdiction. You only use our law. The Philippine criminal law is not applicable. We do not have jurisdiction. Same way with bigamy. Nalito lang kayo sa bigamy, pero ganoon din yung mga crime na yun. Because theft is not included in Article 2, in paragraph 1 to 5, and it's not terrorism. That's a crime against property. Crimes against property yun. Oh, basic lang naman eh. Yung utak nyo lang neurotic. Number 2 tayo. Online class. Clear ba muna tayo? Online class. May pa ba kayo? Kinig lang kayo. Maganda to kasi this is purely application. Sabi ko sa inyo, hindi ko kayo papalaki ng enteng kabisote rito. Madali yung terms. Puta, basic lang yan. Yung application yung maganda. At least ma-apply mo sa totoong buhay. Alam na ni Cardo na gagawin niya ngayon. Hindi siya makasuhan. Kaso yari ka, may 9-6 to yun. Kasi dito, nagkakaroon ng psychological abuse dito. Pwede siya mag-file na 9-6 to yari ka. Ay, hindi. Siyempre, kailangan din pagtanggol ang mga babae. Pinag-away talaga eh. 9-6 to pwede dito. Kahit nando ka sa labas na bansa. Yung vouchy nyo. Malakas kayo sa vouchy. Number 2 tayo, everyone. Suppose. Everyone, if you will read this word, lagi ko nakikita rin sa board exam nyo, ginagamit itong word na suppose. Ibig sabihin, babaguhin ka peranggot yung scenario. You will suppose na magbabago yung facts na binasa natin kanina na nagkaroon ng bigamy. Kasi if you will take a look, paano kung binigyan niya daw ng consent? Yung pagpapakasal. It doesn't matter naman yung consent nyo. Basta nag-contract ka ng subsequent marriage, bigamy pa rin yan. However, tatanungin tayo ulit, may jurisdiction ba ulit yung Pilipinas? Hindi pa rin pwede. Same facts, although sinabi nung may consent. It doesn't matter yung bigamy na. May consent pa yan. So we should answer the Philippine courts have no jurisdiction over the crime. Even the husband will file here, hindi yan magpo-prosper. Nagigets? Ay, nai-internalize ba? Galingan nyo, kaya nyo yan. Upo na rin kayo dyan. Galingan nyo na. Let's go to number 3. Ayan na. Yun yung maganda to scenario na to. Suppose again, ikinasal sila sa maritime vessel. Merchant vessel, commercial vessel. And that commercial vessel is a named pearl of love but registered to the Philippines. Kaya nagpakasal sa yung mga mayayaman na kayate, mga ganyan celebration. Pag mayaman yan. Ngayon, nalaman ulit nung asawa na kinasal. Nag-file ulit ng bigamy sa Manila. Question now, will the crime prosper now? Yes or no? What will be your reason? The crime was committed even on the high seas. It was committed on a Philippine ship which is registered in the Philippines, and that is paragraph 1 of Article 2. That the crime be committed in a Philippine ship. So yes, we have now jurisdiction, and you may file a case at any port of entry in a regional trial court. Okay na? Diba, mas masarap sagutan yung mga ganitong tanong. Number 4. Now, ito ang problema. After the solemnization of marriage, of course, alam niyo naman gagawin niya, mag-honeymoon ka agad yan. Saan nag-honeymoon? Doon ulit sa Philippine ship
on sale sa high seas. Ngayon, anong ginawa ulit ng asawa? Nag-file naman for the case of adultery. Gist lang muna na adultery. If there is a married woman who shall have sexual intercourse with another man, not her husband, and that man, knowing her to be married, shall be guilty, both of them, the man and the woman, will be held liable for adultery. Do not tell me that adultery is only for women. Ha? It takes two to tango. You will charge them both for adultery. Now, finally, yung kasong adultery, everyone. Will the case of adultery be mag-prosper ba? Yes, again, the crime was committed in a Philippine ship. Even though it's on high seas, we will apply it. Anak ng kagaw naman. We will apply the criminal law natin extraterritorial. Paragraph 1 ulit ng article 2. Nag-gets nyo, the same way kanina, yung kasalan nangyari sa barko, even on high seas, because it is a registered vessel from the Philippines, we can take jurisdiction. Upon entry at any port, we can file the case at any RTC. Okay na. So the answer here, yes. The Philippine courts have jurisdiction over the crime. We will apply it extraterritorial. Online babies, nakakasunod ba dyan? Ay, humihinga-hinga pa ba kayo dyan? Ayap pa yan. Number 5. Suppose ulit. Kinig lang. Alam niyo, hindi ko ugali magbasa ng buo ng tanong, ha? Putang ina, hindi niyo ko interpreter dito, ha? Marunong kayo lahat magbasa, mga hinayo pa kayo, ha? Hindi ako maano niyan. Patado ako. Kasi yung ganyan yung iba, pag-akse ng oras na yun, eh. Patagal nila. Or A, B, C, D, ulul, di ko kayo gagawin. Mapasahin yung A, yung B, C, D. Pasahin natin sabay-sabay. Let's talk the back again. Suppose again, consulate na siya. Sino ang consulate? Tampoya. Tapos si Gadateo naman, ambassador. Both of them are Philippine consul and Philippine ambassador. Kasi mo na? So parang ginagawa silang public officer. Kasi medyo magiging neurotic kapag nag-isip ka, parang paragraph 4 to ng article 2. Tingnan yung paragraph 4 ng article 2. While being a public officer or employee, should commit any of the offense really in relation to their functions. Now, tingnan nyo, ano nangyari ulit? While now both being a public officer, nagpaasal ulit. Nag-file ulit ng bigamy yung asawa. Now, this is the question. Is the crime of bigamy a crime committed by public officer? Is it relative to the position or their performance? The answer will be no, because your bigamy is under your crimes against civil status. Everyone has a civil status, and I think it's 351. Yes, I think it's 351. Check na lang ako. Makamali. 349, something like that. 410? 349 na tama yung unang binay. 349 everyone. Nakita niyo yung bigamy? Atras kayo ng konti. Tingnan niyo yung title. Nasa title ano yan? 12 yan eh. No. Atras kayo. Tingnan niyo yung pinaka-title. Title 12. Crimes against civil status. Hindi siya title 7. Yung paragraph 4 nyo ng Article 2 is Title 7. It is explicit only from Article 204 to 245. 349 yung bigamy, hindi siya kasama dun. Therefore, ano yung sasagot nyo? Hindi pwede. What will be our reason? Bakit nag-no tayo? Wala tayo ulit jurisdiction. Yan. It is outside the Philippines. And we cannot apply yung extraterritorial even though they're public officer because the crime of bigamy is not a crime committed by public officers. Di yan clear. Basic lang naman, di ba? Mahirap ba yun?
Yun yung application ng Article 1 to 5 nyo para maano nyo. Clear mo na. Dugtungan natin para maganda naman. Let us say now umuwi rito. Si yung nagpakasal. Sino ba yan? Si Gadateo at si Tampoyan. Minitsapwera nila yung asawa na si husband na si Mauricio. Tumira rito sa Antipolo. They live like husband and wife now. Nandito na sa Pilipinas. Question now, can you charge them still for bigamy? The answer will be no, because the bigamy was committed outside the Philippines. Can you charge them now, the lawful wife, for adultery? The wife of Mauricio, yes. The same way with the Gadateo, the another man. Adultery rin yun. Hindi yun concubinage, ha? Okay, usa. Huwag nyo munang isipin yung concubinage. Iba yung concubinage. Malayo. Adultery lang yan, yung dalawa na church. Okay. Ako, sige, palalain pa natin. What if now, Gadateo, yung pinakasalan pala doon, is ano pala, katulad ni Charis Pempenko, bigla naging Jake Cyrus. Dati palang babae, transgender, bigla naging lalaki. Can you charge now si Gadateo na dati palang babae, originally was a woman, can you charge him for adultery? The answer will be no, because gender specific yan. Dapat, ang sabi ng batas, another man. Pag dito sila tumira na See? Naku, kung ako examiner nyo, alam nyo, gagawin ko, number 1 pa lang, ga 100, magkakadugtong yung tanong Sa situation lang. Mag-iisip tayo, mamajigi na lang natin. Kasunod ko tayo 165. Tino di ba na drugs to? Joke lang. Joke lang yan. Walang kaso, pero yan. Hindi, joke lang yung huwag masamayan ikaw. Dapat sa facts lang tayo, huwag tayo mag-invento ng mga act na hindi naman nila kayo. Ikaw, pag naging pulis ka, Kenneth, masama kang tao, ha? Ikaw, madumi ka. Joke kayo, joke akin. Manig tayo rito. Ay, dito tayo yan, ha? Ano yan, joke yan. Next one. Ano mo lang? Meron. Hindi pwede. Wala namang, bouncy. Lalaki man si Mauricio Yung wife ang nagtarantado Balik na tayo rito. Line guys, nakakasunod pa muna. Move forward na tayo. Say hi naman kayo dyan. Gumagalaw-galaw pa ba kayo? Next one tayo. Now, alam niyo na diskarte muna. Sinabi ko sa inyo muna, deductive process pag situation. Tingin muna tayo sa mga choices. Tinatanong kung liable. Okay, tinatanong yung conspiracy nga rito. Anyways. Then, tingnan natin number 8. Conspiracy ulit yung mga topic. Number 9. Conspiracy ulit. Anyways, hindi pa natin na topic to, but sige, medyo pasukin natin. Yung conspiracy sa article 8 niya, bago natin sagutan ito, okay lang yan. Sabi ko sa inyo yung conspiracy, itatopic natin pag nandun na sa principal. Mas doon nyo maintindihan yan. Kung natin separate. Everyone, punta mo na article 8. Para maganda yung laro. Listan to. Iyan ako sa inyo muna yung Yun ang masasagot nyo, hindi nyo rin alam. Article 8 lang tayo. Ang hugutin ko lang itong word na to. Sayin lang muna yung topic Conspiracy. Everyone, general rule muna. Conspiracy is not punishable. What's the reason? It is a mere preparatory acts. Preparatory acts lang yan, everyone. It is only under the subjective phase. Nalala pa yung topic natin? Subjective phase lang yan. Okay. So now, conspiracy is only a manner of incurring criminal liability.
Kaya nga preparatory acts lang. Manner of incurring, hindi pa nag-incur. Manner of incurring criminal liability. Kasi preparatory act pa lang. Ayan. So therefore, we will conclude muna sa general rule that conspiracy is not punishable. It's just mere agreement. Nagpaplano lang yung mga tao. Now, yung Article 8 nyo, hindi mo na ako magiging technical kasi isa lang naman yung dinidiscuss dyan sa Article 8 nyo. In fact, tinatawag yun na ganitong klaseng conspiracy. Express. Yung Article 8 nyo, express yun. What's the reason ba't naging express? Kasi ang requirement dyan muna para maging express, para maging express, kailangan dyan merong agreement. Everyone, if you will take a look with Article 8, baba kayo sa second sentence. You will see there that conspiracy exists when two or more person comes to an agreement. Ayan. Kaya naging express. Kasi meron silang agreement. Nag-usap-usap. Pwedeng nag-collude. You took this word. Collusion. Collude. Ayan yung mga pwede yung gamitin word. Connive. Ano pa? Agree. Or yung ginagamit nilang word talaga is conspire. Now, nagkakaroon na agreement po tayo. Hindi ka naman pwede makipag-agreement sa sarili mo. Si Raulo ko nun, kinontrata mo yung sarili mo. Kailangan 2 or more person. Once you interpret 2 or more, 2, 3, 4, 5, 6, so forth. Na mga tao. Mga so forth. Malaki dugtungan nyo. Gusto nyo, 1,000, 1 million, bahala na kayo. Infinite number. Basta 2 or more. At least man lang, dalawa. Anong pagpaplanuhan nitong mga tarantado na to? Kailangan ang pagplanuhan nila ay felony nila. They will all decide to commit a felony. Paano kung ang pinag-usapan namin nila Kenneth, nila De Goma, hawakan natin ang bunga Antipolo. Tayo ang, sabihin natin, Orgian. Tayo ang magbebenta ng mga armas, mag-arms smuggling kami sa Antipolo. Kami, bebenta kami ng mga baril. Ayun na pinag-usapan namin, is that conspiracy? The answer will be no. Hindi felony yun. Offense yun. Felony lang to. Speaking RPC lang. There are amendments like drugs, kaya hindi ko inano. Kasi sa 9165 nyo, binaro yung conspiracy. In hijacking, binaro din. Highway robbery, hiniram din. Terrorism, hiniram din. Kaya hindi ko inano. Anyway, firearms, wala ko nakita dun. Kailangan felony lang. Ayun muna, basic lang muna. Ayun yung iano ko sa inyo pag nandun sa principal. So kailangan may GIS eh. Then the last one, kailangan may ganito. Kailangan man lang, mag-perform man lang at least ng overt act. Siyempre, kung nagpaplano lang tayo, hindi pa pwede yun. Kailangan mag-perform lahat ng overt act para maging manner of incurring criminal liability talaga. Let us all say, ngayon, magplano tayo lahat. Paransakin natin mamaya si Madam Cindy. Kunin natin lahat ng paninda. Is this a crime? No. Kahit mag-agree pa tayo lahat dyan. No? Ikaw, De Goma, ha? Kukuha ng mga alak. Ikaw, Cardona, kunin mo lahat ng cup noodles doon. Kahit mag-agree kayo ngayon lahat, wala pang crime. Preparatory lang to. Okay nyo muna? In order to incur it, kailangan may overtax na. Ngayon, may ganito scenario na lumabas sa board exam nyo. Balik ko muna. I will just use letters muna, pero bawal na to sa board exam nyo eh. Kailangan kasi proper noun na eh. Kailangan juice mo. Kailangan yung proper noun na. Bawal na yung A, B, C, D kasi laging kawawa na lang. Si A, sinuntok ni B. Si A, pinatay si B. Kawawa lagi si B. Lagi namamatay, lagi nire-rape. Paano pag pinatay ni A si B? What is a crime committed? Alphabeticide. Seryoso kayo. Kaya nga hindi pwede. Walang gano'n. Joke yun, puta kina. Ano ba naman? Kailangan ko pa sabihin joke yun eh, no?
Alphabeticide. Ano ba na? Wala gano'n ang putang ito. Anyways, mampabilis na to. Now, they intended to rob this house. They plan all to rob. So, nakawan itong bahay. Now, sabi ni A, oy, B, C, D, punta kayo rito sa bahay. Dito tayo sa bahay ko magplano. Nagplano na sila dyan sa bahay ni A. Kaya pala pinapunta ni A, meron pala siyang foot injury. I think makikita, sandali lang. Relax na kayo eh. Oo, ito na nga yun. Sabi nga lang, magiging pabigat ako sa inyo eh. Yung tatlo, grudgingly, they continue to ransack the said house. Ito si B, C, D, tinuloy nila. They were all been arrested. Plus si A, inaresto lahat. Question now, can you appreciate conspiracy? First thing first, tingnan natin elemento. Are there two or more person? Is there an agreement? Is the agreement all about felony? Now question, did A decide to commit the felony? He did not perform an overt act. In order to be, kasi plain conspiracy is not punishable. Kung gusto mong gamitin as incurring criminal liability, kailangan mag-perform ka ng overt act, dapat nandito ka sa locus criminis or situs criminis or, in term nyo lang, scene of the crime or crime scene. Tawag nila locus criminis sa legal. Location of the crime, situs criminis is site of the crime. Dapat nandun ka. Napaka-importante nito. Akala nyo, gaganito-ganito lang itong word na sa dulo. Yun yung pinaka-importante dyan para mag-incur ng criminal liability. And plain conspiracy is not punishable. Kanina ko pa sinasabi. Ito yung general rule eh. Kung gusto mo mag-incur yan ng criminal liability because this is only a manner of incurring criminal liability, that pumasok elemento and at the same time, mag-perform man lang overtax. For example, plano tayo lahat. Irarap natin mamaya yung bangko doon na BDO sa Teresa. Sabi ko sa inyo, magkita tayo lahat mamaya sa kanto na may iba. Hindi ako sumipot. Kayo lang nag-execute. Nahuli kayo lahat. Nahuli rin ako. Pwede ba ako maging liable din sa robbery? Wala. Hindi ako makasama doon eh. Ayun yung express nyo. Ayun yung china-charge din kay Digong niya eh. Wala nga eh. Tapos china-charge kasi hindi conspiracy. Gusto yung by principal by inducement. And doon, hindi naman kailangan kasi ng overtax doon. Ayun po sa kanila. Ayun nyo muna. Saka na pag hindi nyo muna. Ayun lang muna yung topic eh. Ngayon yung topic na nakikita ko, tinatanong yung general rule kasi. Ulitin ko general rule conspiracy is not punishable. Ngayon, may exemption to the rule. Pag nakakita kayo ng lintik na ganito, lagi naman meron yan eh. Yun yung pupunta natin. Ano ngayon yung exemption to the rule? Kalkalin natin yung RPC. Kasi sabi ng Article 8, when the law specifically provides, or especially provide, ano ba nakalagay? Especially, specifically. Specially provides, no? Tingnan nyo muna yung Article 8 nyo. Diba conspiracy specially provides. Ayun. May mga provision tayo ng revised penal code that especially provides. Na even though conspiracy and proposal are not punishable, but in certain provision of the law, it was especially provided. Na kahit preparatory act, ipapunish na. For the reason na gustong i-avoid, yung parang theory ng medicine nyo, mas magandang i-prevent rather na nangyayari na. Kasi kakaiba yung mga crime na to. If we will all jump with Article 115, I think it's 115. Kalkalin natin, everyone. Punta mo na doon. May makikita dyan, nakita yung 115? Ano yan? To commit? Okay, treason. Ang dali lang. Punishable na kaagad, right? Let us move to Article 135. Yes, I think. No, 136. Marami yan. We have rebellion. Right? What else? Sige pa, banat lang. Rebellion. Magkamukha lang naman yung rebellion or insurrection niya, pero medyo ibalay natin. How do you, spell insurrection? Espanyol, no? Ganito ba?
Tama? At T ang gamit? Letter T, hindi Espanyol? Ito? Tama, ganito. Letter T, English na. Insurrection. What else? Kudeta. Nasaan yung ano nyo rito? Apostrophe. Nasa D? Dito sa D. Ayan. Ayan yung mga makikita nyo muna dyan. Dali lang ha. Baba ko muna to yung word na to. Meron pa. Punta kayo ng 141. Yes, I think it's 141. Ayan, sedition nyo. Dali lang ha. Everyone, nakakasunod ba muna? Dalawa kasi yung Article 8 nyo. In fact, it is conspiracy and proposal. Kung kakalkalin natin yung buong RPC, ito lang yung mga naka-provide, especially provided ng RPC nyo. Na by mere conspiracy or proposal, papanish ka agad nila. Kasi mas better nga i-prevent rather than yung antay pa natin mangyari. Ganun yung tsuri niyan eh. Ngayon, delikado kasi dalawa yung preparatory nyo. Although we are talking about only conspiracy, may isa pa yan, yung proposal nyo. Pag sa conspiracy, ang mga punishable, lahat to. Pag proposal na lang everyone, wala nang sedition. Meron lang conspiracy to commit coup d'etat, insurrection, rebellion, and treason. Ayan, to sum it up, ganito na mangyayari sa graph niya. Walang proposal to commit sedition. Right, Dilo? Digoma, tingnan mo nga dyan. Sa 141 mo. Diba conspiracy lang nakasulat? Wala namang proposal. Naintindihan ba mo na? Okay na? Pwede na tayo magsagot. Online class, nakakasunod po ba tayo? Sunod kayo, parang series tong lecture natin eh. Pag di nyo kasi nasubaybayan yung unang araw, makawawa ka. Magtatanga-tanga ka ng mga unang araw nandito ka. Nahirapan ka rin sumunod. Kaya ginagawa natin ito para maremedyohan pa ulit. Clear mo na, pwede na tayo magsagot. Okay na muna yan, gist lang mo naman eh. Ayan nyo, lalawakan natin yung pag nandun na tayo. Balik na tayo rito. Let us now consider the scenario. Nagre-review daw for the board exam. Ngayon, may commander na si Esperaguera. Pinakita sa kanya yung listahan ng 5 pulis na mga korap. Ayan, hanggang PO5 pa nga eh. Ayan yun lang yan ha. Ano lang yan. Now, sabi nitong commander na to, ililiquidate. Papatayin ba mga korap na pulis? May ganyan nangyayari. May listahan niya mga rebelde nyo talaga. Mag-korap kayo, lalagay ka sa listahan ng mga yan. Yun yung mga ina-ambush. Ngayon, tinanong niya kung sino yung inosente rito. Tinanong niya yung nagre-review. At ang tinuro na inosente sa listahan nitong dalawa, mga daw sila, hindi korap na pulis. So ngayon, ang binira, itong 3 lang. Now, the commander, biglang nireport pa kay Esperaguera na okay na. Na-liquidate ko na yung 3 korap na pulis. Now, tatanungin tayo kung si Repolona ba is criminally liable. Kasi parang somehow nakipag-conspire. Nagigets siya ba muna? Parang somehow nakipag-uusap siya eh. Tinuro niya pang listahan. Itong dalawa, honest to. Okay ba muna? Anong elemento ulit muna ng conspiracy niya? 2 or more person comes to an agreement concerning a commission of felony and decide to commit it. Now, let's go to the first question. Is Repolona liable? Yes or no? Is the act of yung mga killing yung mga police officer, nag-perform ba siya ng overt act? There is a plain conspiracy. However, the conspiracy is not, hindi naman sinabi rito kung treason, rebellion, insurrection, coup d'etat, or sedition eh.
Hindi pa paano, hindi specifically provide. However, kung titingnan nyo, kung babase tayo sa elemento ng conspiracy, may 2 or more person. May parang may agreement na ililiquidate, papatayin felony ang pagpatay. Ngayon, nag-decide ba mag-commit ng felony si Repolo? Ayun, tanong. Walang conspiracy, kahit tinuro mo lang yung listahan. Hindi siya kasali dun. Nakuha niyo na. Parang yung kanina, yung ABCD nyo, wala naman siya dun. Malalaman nyo later on yan kasi ang co-conspirators, tinatawag yan na principal by direct participation. Pag sinabi mo principal by direct participation, kailangan nagpa-perform ka man lang at least ng overt act. Kahit tagabantay ka man lang. Basta nandun ka sa crime scene. Wala. Based on the facts. Clear mo na? Ayan yun, lalaliman ko yan pag nandun na tayo sa ano. Number 7 tayo. Nakakasunod Number 7 everyone. Suppose. I told you, pag nakakita kayo ng word na ganyan, medyo ingat-ingat. They conspire now to overthrow the government. The act or the word overthrowing the government is under article number 134. And that is a crime of rebellion or insurrection. Kita nyo muna? Ngayon na dyan yan, to overthrow the government. Ibig sabihin, ano na yung crime? Naging rebellion. Right? Naging rebellion. At alam natin yung rebellion kanina sa listahan nyo, even nagpaplano pa lang kayo mag-rebel, pwede nang i-punish kasi conspiracy to commit rebellion is already punishable. Nandun sa 136, di ba? Digo man? Conspiracy and proposal to commit rebellion, insurrection, and coup d'etat. Kalista dyan Now, by mere planning, tingnan nyo, before they were able to execute their plan, hindi pa talaga nag-perform ng overt act. Supposedly, dapat walang liability. But by just mere planning or conspiring to commit rebellion is already punishable. So the answer here will be yes. Because conspiracy to commit rebellion is already punishable. Unlike yung kanina, conspiracy to commit murder or homicide or mga killing nyo is not especially provided under the law. Unlike rebellion, it was already included. Ilistahan nyo kanina pinakita ko. Okay na? Number 8. Number 8, everyone. Suppose ulit. Suppose again, everyone ulit. Anong ginawa ulit? They conspire ulit to overthrow the government. However, tingnan nyo, they were able to execute their plan. Successful, they were able to perform at least an overt act and they were able to consummate it. Kasi if you will take a look, they already committed the crime of rebellion. Ngayon, tinatanong kayo, i-charge na for another crime of rebellion, which is already consummated. Then, another thing, i-charge sila daw ulit ng conspiracy to commit rebellion. Pwede bang dalawang charge? One for consummated rebellion, and the other one for conspiracy to commit rebellion. Hindi pwede. Dali lang, hindi yan double jeopardy. Conspiracy, again, is only a manner of incurring criminal liability. It will be absorbed to the conspiracy to the rebellion proper. Hindi nyo pwede i-separate yan. Kung natupad nila yung crime, hindi nyo pwede i-separate. Kukunin na lang yun. So the answer will be no. Yan, hindi siya independent, but a manner of incurring criminality and will be absorbed to the rebellion itself. No, hindi pwedeng i-separate yan. Absorb na yung pagpa-plan. Ano, kaya ba? Number 9. Ayaw nyo pa yan. No? Number 9. Suppose again, after ipakita yung listahan, they conspire to liquidate them. But before hatching their plan,
nahuli agad ng mga polis. Are they criminally liable? Conspiring to commit only killing a person, mga homicide murder, is not punishable unless it will be rebellion, insurrection, coup d'etat, treason, tsaka sedition. So the answer will be no. Because it's only a preparatory act, a manner of incurring criminal liability. Durog yung mga utak. So, masarap ngayon ganyan eh. May thrill. Isa yung puta, tatanong ka, it's a knock or omission, punishable by law. Puta, kahit grade 1, masagot yun eh. Ay, punta tayo rito. Next one. Online babies, nakakasunod ba? Kaway-kaway naman dyan. Kaway-kaway. Ayan yung imamaster natin conspiracy. Malawak yan, hindi ko pa pwede discuss dito. Doon yan sa principal nyo. Mas maintindihan nyo yan. Kalma lang kayo, ha? Gradual lang ang learning. May klase pa ng ibang conspiracy. Merong implied. Merong bago ngayon. Will conspiracy. Meron pa chain conspiracy. May ruling pa yan. Paano nyo gagawin principal? Baka mamaya maging accomplice. Or pwede ba yung accomplice by virtue of conspiracy maging principal? Malawak pa yan. Doon na lang aral. Ito, maganda to. Everyone, pag senaryo ulit, huwag kalimutan, deductive process muna. Tingnan muna natin nandito. Ayan, bumili ng lason. In preparation, tatanungin ko, punishable lang agad by preparatory acts, mga ganyan. Tapos, tingnan muna natin. Nilagay ulit yung lason, but tinapon yung poison. Sunod, check muna natin. 12. Hindi napatay. Parang magiging impossible crime yung mga topic. Tinatanong kayo, non-toxic powder bigla, yung lason. Ayun. Apat naman na natin. Okay na? Second down muna. Ito si Rabsky, galit na galit sa kanyang schoolmate na si Abadiel. Anong reason? Nililigawan kasi yung gusto niya, si Marksky. Rabsky's girlfriend, ganda ng pangalan. Ano ginawa ni Rabsky? Pumunta doon sa veterinarian. Humingi ng laso. On the pretext na kunwari, papatayin niya lang yung matandang aso. But in fact, he will use it to poison yung nanliligaw sa kanyang girlfriend. Yan, si Abadiel. Papatayin niya si Abadiel. First question, everyone, number 10. Yung pagbili ba ng lason in preparation for killing, punishable. Inaral nyo to. Like we have internal acts, external acts, and preparatory acts. Preparatory acts are not punishable for the reason that you are still on your subjective phase. It is where the person can still control or has control over his acts, or he still can decide whether to continue or desist in the commission of the crime. Hindi pa pwede. So what will be the answer? Saan dyan? No? Preparatory act lang. Wala pang direct, overt acts. Alam nyo naman kailangan lumundag ka sa objective phase. At least man lang mag-attempt ka. Mag-commence ka to perform a direct, overt acts. Next one. Okay? Inaral yan. Next one, 11. Suppose na hinalo na ngayon yung lason doon sa pagkain. And the latter, ito si Abadir, hindi niya alam na mayroong lason, nilagay na sa bunganga, but for some reason or another, bigla niyang tinura. He threw away the food. Is Rabsky criminally liable? There is already now on the objective phase because there was already an overt act. By reason of what? Cause or accident? Accident. For the reason na naramdaman, siguro ni Abadir, dinura niya yung lason. So yes, for attempted murder. There is already an overt act of murder because killing a person by means of poison is a qualifying circumstance ng murder.
poison. Okay na? Next one. Online class, nakakasunod dyan, ha? Next one. Paano kung itong doktor pala na veterinaryo nyo, ang binigay pala is hindi lason, instead a non-toxic powder. However, hinalo pa rin sa pagkain. Malamang hindi naman toxic powder, hindi mamatay yung tao. Liable ba? Yes or no? Naral nyo na yan. Diniscuss natin yan eh. That is in fact a crimes against person. There is an inherent impossibility or there could be an employment of inadequate or ineffectual means that may result to an impossible crime. So you will be held liable? The answer is yes. There was a criminal propensity or tendency to commit murder. And that is a crimes against person, an element of impossible crime nyo, because we all know that's person or property only. Then, kaso nga lang yung employment na ginamit is ineffectual, walang tala. So therefore, you cannot kill a person by an ineffectual means. Impossible crime. There will be a penalty of arresto mayor and a fine of 200 to 500 pesos. Next one. Suppose, again, that Rabsky nag-conspire yung dalawa. Naghalo-halo na nung may conspiracy na to kill Abadjir. Because siya mismo yung doktor, galit din pala kay Abadjir. Kaso nga na, nagkamali ulit ito si doktor, si veterinaryo nyo, ang naibigay ulit, non-toxic powder. Malamang, hindi ulit mamatay yung tao. We all know that is an effectual means. Ang problema, tinatanong kayo, kay Dr. Resurrexky, to the held liable. Do you think? Parang yung may conspiracy ba sa impossible crime? Parang gano'n yung gusto sabihin eh. Tingin niya. Yes din, may overtake na rin eh. Nagbigay ng laso, nag-perform na rin siya rito. Maging liable na rin, pero nga lang, impossible, crime lang ulit. Same thing. Cute, no? Possible crime din. Person, ineffectual means, may criminal propensity. Pinakita niya rin magalit siya. Okay na? Ano, umihinga-hinga pa ba kayo online class? Grabe naman yung mga tanong, no? Parang ayaw na magpapasa. Kaya pa ba? Hinga-hinga lang. Next one. Madali lang to. Hindi mo mahirap itong mga school of thought. Basic lang to. Tsaka yung mga cream, magaling na magaling yan dito eh. Schools of thought. Just remember, I give you the gist before. Pag classical, alam niyo naman yung word. Crime, penalty, law, hedonism, utilitarianism, free will. Kung may mabasa kayong ganyan, nasa classical kagad kayo, or you term it juristic. Okay? Another one, pag positivist, tandaan, science, tsaka criminal lagi. Pag neo-classical, dalawa lang yan. You just talk about minors, tsaka lunatics or insane. Ayun mo na yung gist. Tinatanong tayo, ano daw yung mga school of thought sa Pilipinas? Dito, inaral natin na naka-apekto sa kriminal natin. May juristic tayo. This is also classical, right? Positivist. Classical, kasama rin. So may 1 to 4 na kayo. Lahat na may 4, tama. Doon na lang kayo mamimili. Paano yung eclectic nyo? Kanina may dinaan na kayo nito. In fact, yung revised penal code is, huwag yung neo-classical, hindi yung eclectic ha. Makabagong classical. Pero, of course, classical pa rin naman yun eh. New lang, new perspective. Eclectic is kasama or mix. So, 1, 2, 3, and 4. 15. Makita kayo agad ng free will. Nakikita yung word na penalty. Criminal liabilities sa crime. Tapos proportional dapat yung crime offense.
Kita nyo na yung mga word. Hindi sa classical kayo or juristic. Hindi ko man naiano rito. Mahaba kasi ito pag kinuwento ko sa inyo, ha? Doon na sa criminology proper, ha? Baka mabaliw kayo lalo sa akin pag dinugtungan ko. Baka akala nyo, kung lalim ng basa ko dyan. Alam nyo bang hindi yung positive isa nauna kaagad? Sila, cartographic school. Sila Adolf Quetelet. Saka hindi tawag po criminology una sa atin, kung alam nyo lang. Social physics. Saka kung alam nyo lang, hindi si Jeremy Bentham saka si Cesar Beccaria totoong mga founder ng mga philosophies. It was Spam, Socrates, Plato, Aristotle, and John Stuart Mill. O, tignan nyo, kung lalaliman ko kayo, wag muna ha. At baka akala nyo kasi hindi ko alam eh. Baka sabihin nyo, siguro hindi nga alam kasi hindi ganito. Hindi, ayoko na mag-dive. Dito muna tayo. Uta, bakit pag nag-dive ako malalim, wala pa kayong oxygen tank eh. Wala pa kayong kargada eh. Hindi kayo makakasunod sa akin. Puta, lulod kayo lahat. Relax lang. Ayoko mag-ano eh. Ano muna, kalma-kalma lang. 16, gis muna. Makita nyo, kino-consider lang yung tao. Kriminal lang ang tinitignan. What else? Sabi niya, kailangan gumamit daw tayo ng sociology. May science na ginagamit. Di positivist tayo agad. Okay niyo idea? Ayun yung simplest way para maintindihan ito tatlong school of thoughts. Tsaka na natin naliman kasi si Ma'am Palmones nyo pag nagtanong, yung sa Crimera yun yung malalim. Tanong niya nga doon, social positivism. Different side yun. Auguste Comte yun, tsaka David Emil Durkheim. Bakit? Ha? Ayan mo na. Okay lang yan. So, matutukoy. Mamaya magsasagot mo kayo ulit nito eh. Ulitin nyo to, no? Akala nyo. 17. Tingnan nyo. Ayaw sa punishment. Hindi daw solusyon ng punishment. Inaaway si classical. Tapos, hindi daw dapat siya ma-blame. Sinong hindi ma-blame dapat daw? Yung criminal. Ibig sabihin, nag-uusapan si criminal. Positivist. Kasi wala yung positivist. Sasagot nyo. Realistic. That's the other term for positivist. Next one, 18. Tingnan nyo ulit. Hindi daw sukutan ng mga batas. Ayaw na naman sa law, which is the concept of classical. But dapat daw tingnan yung mga reasons. We use our mind as science in the study in order to understand yung mga kriminal. Positivists. Nakikita niyo yung gist niya? Kung naintindihan niyo lang yung konsepto, yung sinabi ko sa inyo kanina mga word. Ayaw niyo sagutin to eh. 19. Ito problema, saan bilong daw ang revised penal code niyo? Patay kayo ngayon. Sinabi ko sa inyo, I even mention, pag neoclassical, Article 13, paragraph 1, 2, and 3 lang. Pag positivist, Article 4, paragraph 2, tsaka 59 lang. Kapiranggot yung mga binigay. This is based commonly on classical school. Mas marami yung classical yun. Juristic or classical. Although eclectic, mas marami nga lang yung classical. Ayun yung isasagot natin. Okay naman na? More on classical yan, RPC. Kaya nga may mga Latin maxims eh. Classical yung mga taga-Europe. Saan galing to? Ito classical to. Yung oculo pro oculo, dente pro dente nyo. Retributive type of justice yan. Classical or juris. Ulit. That's penalty. An eye for an eye, a tooth for a tooth is a penalty, a punishment. And penalty and punishment is under the classical concept. Penalty ulit usapan. Kanino yan? Classical ulit. Or juristic. Wala yan. Nailigaw lang yan. Naligaw lang yan. Typo lang yan. Let's go to number 22. Sabi, offender is made to suffer the wrong done. Ay, ito yung pinaka sinasabi ng classical school nyo, because there is scant regard to human element. Hindi niya tinitingnan yung offender, ayaw niya sa kriminal. Ang titingnan niya lang, crime, penalty,
law. Classical. Number 22 is classical or juristic. Number 23, puta, punishment yan. Kanino pag punishment ulit? Classical or juristic. 24. A man is regarded again as a moral creature. There is again as country guard. You may choose between wrong and good. That's talking about free will. May makikita naman kayo, may punishment din eh. Hanapin nyo nga lang yung mga word na yun. Okay na kayo, classical or juristic again. Ayan. Gusto naman gamutin. Sino may objective na gamutin? Sino bang ginagamot? Criminal. Kasi sabi ng positivist, sick person. Kailangan i-treat. Kaya nabuo yung mga word yung asylum. Positivist. Next one. 26. Again, ang tao ay socially sick at kailangan gamitin at ayaw nila ng punishment. Positivist or realistic. Kaya naman. Gagamutin o ayaw ng punishment. Punishment is classical. If objective ng positivist, they consider again criminal as sick person na kailangan i-treat sa mga asylums. Next one, 27. Social phenomena, may study ka agad, may science ng sociology. At tingnan nyo, ayaw sa ganito. Ano yung volition? Free will, accord. Ayaw ng free will, ibig sabihin na naaway ka agad yung classical, di positivist or realistic. 20. Pag yung electric fan. Okay lang yan. Pag yung good features, pinagsama-sama parang yung RPC nyo pero sama unti lang yung mga kinuha. But now, I've told you, most of our laws now are after restorative justice. Yung mga special penal nyo for restorative na yan, like 9344, 9262, inaaral na yung mga ganyan. For restorative na yan, we are after the doctrine na kailangan applyan ng science yung mga batas eh. Ganyan na ngayon. Pero pag pinagsama mo, we call it mix or eclectic. Eclectic, pag nabubulol kayo yung dila nyo, ganun-ganun nyo lang. Oo nga, kasi ano eh, ayaw sumunod. Nag-slip of the tongue ba? Normal yan eh. 29. Tingnan nyo, may sinasama na ng economy. Nag-aaral ng economy, sociology, may mga science na ulit. Or positivist. Next one. Sa tingin nyo, kung usapang heinous crimes, mga malalalang krimen, kailangan an eye for an eye tayo dyan. Tooth for a tooth. Kailangan classical ang approach natin pag heinous crime. Kaya ang heinous crime nyo is punishable by death eh. That is the concept of classical or juristic. Online babies, nakakasunod? Okay, malapit na. Number 30 na eh. 31 na. Madali na to. Kayang-kaya nyo na to. Madali lang. Okay, so tip ulit. Deductive process. Tingin muna tayo sa tanong. Makikita nyo na kagad. Alam nyo na yung mga i-apply nyo. Bessel. May high seas, Philippine waters. Kita-kita naman. Ayan, kung may jurisdiction ba? Nasa Philippine ship tayo kung titignan nyo yung mga itatanong. Ito ang problema, medyo naging technical dito. Pwede bang i-quash daw? Philippine ship ulit. Vessel. Ito yung mga rules ulit. Vessel na naman. Ayan, vessel ulit to, yung mga French rule nyo.
O what rule yung inadapt natin. Ibig sabihin, the topic will be covered yung Article 2, Paragraph 1, which is the crime be committed on the Philippine ship or airship. Pero doon na tayo magpo-focus sa ship. Everyone, para hindi malito muna, may ginamit na tayo rito na cheat code. Kung naalala pa. Basta usapang sasakyan, anong unang tinatanong? First question mark is waters. Ayun naman. Siyempre, pag within yan, Philippine waters, wala nang tanong. Ang sagot kagad, the Philippine criminal law is applicable. Pag sinagot mo nga ISIS, that is the second time. Kasi kung nag-Philippine waters ko, automatic na yan eh. Ano na kagad yan? Jurisdiction na natin. Okay, kung sinabi mo na ISIS, that is the second time na magtanong tayo ng atin ba yung vessel. Ayan. Kasi kung atin yan, ayan, nandun nakapalob yung meaning ng English rule. Kukunin natin yan, pakilomero tayo eh. Kaya pakinggan muna natin yung ano niya, storya niya. Nagmao ito. Nag-inom eh. Drink. Nag-inom ng beer. May pulutan pa, ang daming chika, no? Si Sally, Filipino, pinatay si Sonny na Japanese. On board a vessel, nasaan? Ano yung ano natin? Nasa ISIS ba yung Pacific Ocean? Okay. Now, saan daw naka-registered? Country ang Palauan nyo. Kung nag-apply kayo ng application nyo, nakalagay yan sa taas. Palauan, Philippines, Palestine. Hindi nila ano. Country po yan. Doon naka-registered. Ibig sabihin, hindi naka-registered sa atin. O, ingat muna ha. Now, bumaba na sa port ng Manila at i-file yung kaso doon sa first port of entry, which is Manila. Parang sinunod niya nga yung totoo naman yung inaral natin. Now, in the scenario above, anong rule ang i-a-apply nyo? Sinabi ko sa inyo, balikan ko muna to ha. Ito yung English rule nyo eh. Pag nasa loob natin, Philippine waters, huwag nyong i-apply ang pukin ng inang English rule within yun eh. Nag-apply lang kayo ng English rule pag outside. Nalala pa yung ano ko? Di porket tubig ka agad English rule. English rule. Putang ina, papunta ka lang ng Marinduque, nag-English rule ka pa. Diba? Nalala niyo pa yun? Philippine waters yun inside pa yun eh. Ngayon, tignan nyo muna. Anong tinatanong natin kung mag-English rule kayo? Atin ba yung vessel? Palauan registered. Walang application yan, no? Kasi registration nag-matter. Huwag niyo pakilamanan yan, hindi atin yan. Ano na pakilamero na kayo nun? Anong gusto niyo? Pati yung mga ibang barko hindi registered sa atin, kunin natin lahat ng mga kaso? Common sense, gets no? Walang application ng rule. You refuse to answer, putang ina, anong gusto nyo lahat ng mga krimendo sa high seas, kukunin nyo kahit hindi atin yung mga barko, katarantad pa kilomero na kayo nun, awayin tayo ng mga bansa niyan. Okay, huwag kayong magpe-French rule, di tayo gumagamit niyan. No, huwag yung bagitin yun. Kasi we all know that the Philippines uses English rule. And we will use academically, although we are now UNCLOS, sinabi ko naman na sa inyo to ha, but it is not abandoned, kasi may makita kayong mga lumang tanong. Ulitin ko muna. Now, kung ang barko nasa high seas, yung Philippine waters madali. Left behind natin. Nasa high seas, may question mark tayo. Atin ba yung barko? Tatanungin muna natin. Kung atin, English rule tayo. Kasi ang meaning ng English rule academically, on board a vessel on high seas, yung board a vessel na yun kailangan registered. Doon lang tayo magkakaroon ng jurisdiction or the offense is triable. Yun yung meaning niya. Kaso nga lang nag-on cross na tayo kaya hindi ko na binabanggit yun sa cheat code nyo. But in fact, that was originally an English rule din. Nakuha ba mo na? Ngayon, Palauan registered, huwag niyong pakilamanan mga hinayupa kayo. There is no application of the rule. Ba't ka mag-English rule? Hindi nga registered. Okay na muna. Next one. Alam nyo, chinichika kayo ng tanong eh. Akala nyo kasi English rule kasi, mababasa nyo kasi yung puro rule. Akala nyo tuloy yung una, ay English rule to.
Kumukuha kayo ng sagot to sa tanong eh. Minsan wag ganun, basahin nyo rin muna. We all know, I've told you the meaning of English rule, that the host country has jurisdiction over offenses committed on board a vessel registered on that host country unless it affects only the internal management thereof. And that's the meaning. So sagot niya. Saan pumasok yung pinagsasabi ko? Kailangan nasaan mo na? High seas. Hanapin ko muna yung high seas kasi hindi pwede sa Philippine waters. Kailangan high seas. High seas. High seas. High seas. Buta lahat high seas eh. Ano susunod natin? Kailangan triable or merong jurisdiction. Hanapin natin yung may jurisdiction. Ito, meron. Ito, meron. Dalawa na lang ang pagpipilian nyo. Okay na, ha? Ay, nikisan ko na. Now, either it's B or D. I told you that the exemption to the rule of English rule is internal management. So the best answer we have is this one. That's the meaning only. That's the one. Okay na. Move forward tayo. Everyone, 33. Online babies, nakakasunod. Kaway-kaway kayo dyan. Okay, number 33. Tinatanong tayo ngayon, based on the scenario, kung meron ba tayong jurisdiction over the offense committed. And we all know that the crime was committed on high seas, Pacific Ocean, and the merchant vessel is not registered in the Philippines. Therefore, we will refuse to take jurisdiction over the case because in fact, that is not a registered vessel in the Philippines. There is no application for our rule. Kung gagamit man tayo ng English rule or mag-unclose man tayo. Walang aplikasyon. So therefore, walang jurisdiction yung Pilipinas. Ano yung sasagot nyo? Because it was, ayun, yung pinaka-best, because it is not a vessel of the Philippines. It is not a Philippine ship. It is not registered in the Philippines. Wala yung A, ha? Hindi naman yung pinaka-facts. 34. Ito, medyo mabigat, everyone. Magja-jump tayo. Dali lang. Ito na. Ano yung paborito rin to? Dali lang. Everyone, punta muna ng reference tayo para makita nyo. We have Rule 117, Section 3. And I think it's Section 3, Paragraph C. Check na lang kung baka magkamali. Rule 117, Section 3, Paragraph C. Paragraph C, Section 3. Ano yung C mo? That the court trying the case has jurisdiction over the person of the accused. Ay, hindi yan. Yung B. That the court trying the case has no jurisdiction. Tama. Magkamukha niyan yung B and C. 117 muna. Ang effect ng motion to quash nyo muna, kasi sa criminal case to, pag sinabing quash, ipapadismiss. Kasi i-final doon sa Manila, yung first port of entry. Kuha ba muna? First port of entry, final doon. Where in fact, dapat hindi natin kunin yung crime kasi nga it happened on high seas. At wala tayong jurisdiction over the offense. So yung dalawang makita nyo word na jurisdiction, ang problema, yung motion to quash nyo dyan, hindi binanggit yung jurisdiction over the territory. Ang sinabi lang dyan, subject matter, over the offense committed, tsaka yung over the person they accused. Ayun yung problema natin. Anyways, in order to relate it, ang motion to quash nyo muna, yun yung gagawin nyo bago may file yung complete information sa korte. That's the remedy available. If you will take a look with Section 1 yung same rule, 117,
Time. Kwento mo. Oh. You can move it only before arraignment or before the accused plea or enter his plea. Ibig sabihin, before arraignment. Doon nyo na pwedeng gawin yan. Ibig sabihin, bago masampa yung complaint or information sa korte, focus nyo na. Alam ko mahirap ha? Relax lang. Isip akong better. Eto, maganda. Pero hindi ito yung ginamit nila Looney. Si Looney, naalala niyo? Yung naulian siya ng droga, tinaniman ng mga pulis. Yung mga pulis kompleto sa wala. I just call it kompleto sa wala. Kompleto, walang rules on body-worn camera. They didn't follow the POP manual. They didn't follow a warrant because that is a warrantless search, warrantless arrest. Kompleto nga sa wala. Si Looney, supposedly, kasi bawal yun eh. That is what we call legal aberments. That is on section 3, paragraph F yata. Legal aberments? Ano yung F mo? E, F, G. G yata. G? H pala. Ayan, letter H, sorry. Ayan, dapat, ayun, pwedeng gawin ni Looney, pa-dismiss kagad yung kaso. Kasi nga, mali yung pag-aresto. Ito sa wala eh. Ayan, mag-ganyan yung motion to quash nyo. Ayun yung remedyo available. Ngayon, going back, kasi ito, ang topic nito is talking about venue and jurisdiction. Yung pinaka, ano niya. Kasi the venue, the crime was committed where? Pacific Ocean. Wala sa ating venue. And as a general rule, in the Philippines, venue is jurisdictional. Kung saan dapat ako crime, doon mo dapat i-file. Yung best reference nyo pa dyan, para maintindihan nyo muna, nandun sa ano, Rule 110, Section 15. Oh, yan, yung lugar kung saan nyo dapat ipa-file. O, nandiyan yung general rule, basahin nyo yung first paragraph. Sige, ano, di ko ma'am. Subject to existing laws, the criminal action should be instituted and tried in the court of the municipal or territory. Oh, where the crime is committed. Doon nyo lang pwede eh. Hindi sablay to. Kino-quash to. Ayun yung ano mo na, ayan nyo. Gusto ko na muna ipakita sa inyo para at least alam nyo muna yung reference. Ngayon, hindi pwedeng i-file yung kaso rito. Anong gagawin nung pinailan na kaso? Mag-file ka na ng motion to quash. The RTC of Manila has no jurisdiction over the offense committed because as a general rule in criminal case, venue is jurisdictional and the complaint or information or what we call as criminal action should be instituted where the crime was committed. Ayun yung general rule niya. Ano sasagot niyo rito? Will the motion be granted? Yes, dapat i-grant ng court yun. The court is not tanga. He knows that the court has no jurisdiction there. It was committed on the Pacific Ocean and we all know that the vessel is Palawan registered and not in the Philippines. They cannot apply the provision of extraterritorial, which the crime was committed on a Philippine ship. Hindi pwede. Gagrant nila yun. Di-dismiss nila yung kaso. So we should answer yes, but what will be the best answer here? Ano sasagot niya? Yes. What's the reason? Because we have no jurisdiction over the crime committed. Nasa labas, oh. Outside the Philippine territory. Yan, para maintindihan nyo muna. Jurisdiction is a big thing in criminal cases. Like yung na-encounter nyo sa motion to quash, like yung paragraph B and C, talks about jurisdiction. But venue talaga is jurisdiction. Nakasunod ba? Next one. 35. Oh, Article 2 to mga to. Ang Pilipinas daw, meron daw jurisdiction over crimes committed on Philippine ship or airship. Anong application ng Article 2 nyo? Outside lang yon. Yung Philippine ship or airship nyo, dapat nasa labas.
The statement is not correct, supposedly. Mali yung sinasabi rito. Dapat to outside, yung within nyo na yan. Sinabi ko sa inyo, yung article 2 nyo, paragraph 1, 2, 3, 4, 5 plus 6, terrorism, outside lahat yon. Yung barko, kailangan maglayag. Yung eroplano, kailangan lumilipad. Mali yung statement. The statement is correctly untrue. Yes, it is correctly untrue. Naka ba? Nagigets nyo ba muna? Ayusin ko muna to, ha? Tanggalin nyo na lang to. The statement is untrue. Ang dali lang. Tingnan nyo muna yung application nyo. Philippine ship, airship are provided under Article 2. Supposedly, it should be outside. It should be on high seas or pag yung aeroplano, kailangan naka-depart, on board, on flight. Nalala pa? Nagigits ba muna? May jurisdiction tayo doon, even outside. Ngayon, within the Philippine waters or atmosphere, nag-commit ng crime ulit. Nasa loob daw natin, may jurisdiction pa tayo over crime, even it's committed within? Malamang meron pa rin, within nga eh. The statement is untrue daw. Ano sasagot niya? May jurisdiction ba rin ba tayo pag yung, kunwari, domestic flight na lang? From Manila, papunta ng Zamboanga, may nagkabit na crime. Atin talaga, right? Pero supposedly, niloloko tayo yung application. Ito yung gusto ko ipakita sa inyo. Kasi malamang i-apply nyo yung Philippine ship or airship outside. Kasi yun yung talaga yung article 2 nyo. But in fact, even it's committed within the Philippine, atin talagang intra. Nagets nyo, pinanlito itong dalawa na to. Hinugot yung outside na application, pero nangyari sa loob. But in fact, basta mangyari sa loob, atin talaga. Is the statement tama ba or mali? Tama kung tutignan natin. So nga lang, the statement, ang cute eh. The statement is correctly untrue. Untrue daw, pero dapat true. So incorrect. Alam ko, nakakalito. Ulitin ko. Kasi nga, binibigay ko na kay premise sa inyo eh. Kasi kanina pa tayo usap ng Philippine ship or airship. Ang application talaga outside. May jurisdiction tayo. Okay pa rin. Kahit nga outside, meron. Eh lalo na yung within. Di tama yung sinasabi nito. The statement is correct. Dapat ganon. Or the statement is true. Kaso nga lang sinabi niya, the statement is untrue daw. Mali daw yung statement, which is true naman. So, incorrect. Tama pala yung una namin, sir. Kaya nga, pag inisip niyo yung outside, pupunta kayo doon sa untrue. Sasabihin niyo, at itong statement na to, dapat outside lang. Malilito kayo. Sir, sa explanation kung gusto ko na nito, sir. Mali kami nag-meeting, sir. Okay na? Honest mistake, sir. Outside kasi yung application niya, but in fact, it happened inside pa rin. Both, may jurisdiction tayo even outside or inside. Next one. Move on na kayo. Alam ko nakakalito. Tangin na kasi correctly, tas untrue pa. Mamatay ka man talaga nun. Ah, 36 tayo. The crime is triable from the host country or the origin of the vessel. Kaso nga lang tingnan nyo, ang cute nito, except national security. Ang cute, no? Supposedly, pag English rule, triable. May jurisdiction. French rule, not triable, walang jurisdiction. English rule, exemption, internal management.
French rule exemption, peace and security or national security. Puta, nag-rumble yung tanong. Hindi ko alam kung ano kukunin yung STEM. Kung ito kukunin yung STEM or ito kukunin yung STEM. Pag kinuha yung STEM na triable, puta ka ng English rule niya. Pag kinuha mo exemption na system, puta ka ng French rule niyan kasi national security. Ito ang problema, may tuturo sa inyo. May mga ganitong tanong sa board exam. And I will tell you, most of the system na kukunin nyo, pag mahaba yung tanong, dapat sa dulo. Chika na lang yun nasa taas. Nagigits nyo? Malalaman nyo to. This is a secret kasi may mga ganyan tanong. Ang haba-haba ng tanong minsan ni chairperson, tapos iba yung step. Dali lang, marami pa tayo may encounter niya. Maalala nyo to. But I will suggest to you to answer mo na to. Kasi that is an exemption to French rule. Wala akong magagawa, ang gulo niya eh. Hanapin natin yung STEM. Dalawang STEM niya, yung isa pang English rule, yung isa pang French rule. Habang na. Next, may encounter tayong ganyan. 37. Not triable. Ito, pasok to. Tama yung mga sinasabi. This is clearly French rule. Binanggit ko na kanina yung mga definition niyan. Nalala pa? 38. Ang foreign country daw, meron jurisdiction. Except internal management. Alam niyo na to? English. Okay. 39. Kung registration, English rule yan. Ayun yung tinatanong. Katulad nung kanina ginawa natin sa cheat code. Anong ina-adapt ng Pilipinas? Okay. Malamang. Next one. Ito, maganda to. Patapos na, malapit na. Number na niya, 40. Tingnan muna natin yung mga STEM natin. Again, may ganito na naman, bigamy. Yung mga extraterritorial nyo. Pwede ba malaging liable in any crime? Ito, yung may mga ganito pa. Then extraterritorial. Madali lang to everyone. Again, Alden and married domain. Kasan? Ang problema, nakipag-contract ng panibagong marriage si Alden kanina. Si Pastillas girl na taga Thailand. Tapos ito si Alden at si Pastillas girl bumalik ng Pilipinas. They live like husband and wife. Ayan. So there are crimes na pwede nyo makita, like pagpapakasal ulit, bigamy. Then yung tumira as husband and wife, it could be, sino ba nagano? It could be concubinage. Kasi if you live like husband and wife, binahay mo yung babae, ayan, that is the first act ng concubinage nyo sa, sige, tignan nyo muna para makita nyo. Kasi hindi natin ano kanina yun. 334. Yes, it's 334. Article 334, pakitignan. There are 3 acts kasi ng concubinage dyan. Ayan, una, cohabit in other place. Pangalawa, cohabit in a conjugal dwelling. Then another one is, ayan, when under scandalous manner. And they are living like husband and wife. Kita nyo ba muna? Anyways, bigami muna tayo. Saan kinasal ulit? Alam niyo na to. Walang application ng Article 2. It happened outside the Philippines. Bigamy is not a crime committed in the Philippine ship or ship. Again, it's not national interest, whether Philippine currency or foreign na yaman. Then fourth, hindi naman public officer employee natin na relation sa function. Panlima, hindi naman war crimes or national security. At panganin, hindi rin naman terrorism. Therefore, we should answer no. But what's the best reason? It was committed outside
the Philippines. O, nasan yung outside dito? Yung Thailand. Okay? Nagets ba mo na? Okay, 42. Pwede nyo bang i-apply daw yung principle of territoriality natin? Yes or no? The crime was not committed in our territory. And we should not punish crimes or undertake to punish crime which is not within our territory. This is the best answer we have. Huwag natin pakilamanan yung puta nangyari sa ibang bansa. Ano gusto nyo, lahat na lang ng crime sa ibang bansa, galawin. Now, everyone, tumira rito sa Pilipinas, ayan, pwede na. Diba? They live like husband and wife. In fact, if you live like husband and wife, ay yung 334 na pinakita ko kanina sa inyo, that is a crime of concubinage. Now, yan. Yes, pwede na. Because the crime of concubinage now, they live here in Antipolo as husband and wife, is an act of concubinage. It happened here in the Philippines, within the Philippines. Now, tingnan nyo ito, ang cute. What if si Bastidas girl pala is dating lalaki? Galing Thailand eh, alam niyo naman dyan eh. Kung meron yan yung mga video, yung 1 day in Thailand, 1 week in Thailand. Now, question, pwede ba maging liable in any crime? Alam niyo yung concubinage? Woman lang yan. Hindi pwede man. So, there is no crime committed. Kung magkakabit kayo, dapat transgender. Now, yung extraterritorial nyo, sinabi ko na dapat memorize nyo. Pasok to. Ship or airship. Pasok to. Should forge or counterfeit any coin. That's paragraph 2. And this is paragraph 3. Yung mga foreign na yaman, pinapasok dito ng mga forge. In-import dito. While being a public officer, dapat relative to their function. Eto mali. Kasi ang sinabi dyan, kailangan is crimes against national security and laws of the nation. Tsaka Title 1 dapat. Hindi Title 2. So therefore, the answer is only 1, 2, 3, and 4. Okay na mga kapatid sa online? At least na-practice nyo yung ano nyo, mahihirap na lang. Diba? Nakakabaliw. Dali lang. Ano muna tayo? Online babies. Kung ako sa inyo, nasa SIP grade naman yan, sagutan nyo ulit. Kasi ang board exam is just a matter of recalling eh. Try nyo sagutan nyo yan. Tignan natin kung mag-grow yung score nyo. Mag-SIP grade kayo ngayon lahat. Karing si send mo yung ano. Forward mo na lang yung link doon. Meron na doon. Kiklik nyo na lang. Tignan nyo kung tatama na kayo. Ayun yung final nyo. Okay na yan. Tapos kayo, yung papel nyo na yun, I'm telling you now ha, hindi nyo na mababasa ulit yan. This is the final chance para itama pa yung pagkakamali nyo. Matatambakan na kayo. Hindi nyo na ka mababalikan yan. Ano, gusto nyo next month yung paralin yan? Eh di next year ka na lang mag-board. Tapusin nyo na ngayon yan. Ulitin nyo ngayon ulit. Ayun yung instruction. Makinig mo na may ha? Ibigay ko rin sa GC. Sagutan nyo ulit. Better yung part 1 and 2. Yung hanggang 145 na. Tingnan nyo kung nag-grow kayo. Sige na. Mabush. Sige na. Kanya-kanyang trabaho. Pero announce pa rin natin sa'yo. Alas 9 tayo rin. Alas 6 na yun. Si Trip.